Welcome po sa video natin. Ito pong customer natin is sa Antipolo Rizal. So dito ang issue ng laptop ni customer, no power. So na-try natin kanina kahit anong test talaga, through charger, no power talaga. Pero sabi ni customer, yung charger working naman, na test niya na sa ibang laptop, gumana daw yung laptop. Problema talaga nandun sa mismong laptop, kaya siya no power. Kaya ida-diagnose natin, bubuksan natin para malaman natin kung ano yung problema. So dito, need natin na i-unscrew muna lahat. Ang pagbukas pala nito sa harapan, hindi sa likod. Kaya pag open ito, dapat mo ingatan yung flex ng keyboard at yung flex ng touchpad. So dito, paano natin malalaman kung ang problem ay nasa components lang, like shorted sa components, or ang problem ay nasa main parts na. So ang kailangan natin gawin, tanggalin lahat ng parts. Ilalabas natin yung motherboard, and then pagaganahin natin yung motherboard nang wala sa case, motherboard lang. So ang kailangan nating makita, mag-power siya. If hindi magpa-power yung motherboard nang wala nang kahit ano nakakabit, board na lang, tapos power cord o yung charger, ibig sabihin ang problema nasa mismong motherboard na. Pero kung yung motherboard magpa-power, ibig sabihin wala sa motherboard yung problema. Yung problema kaya no power nandun sa isa sa mga components na nakakabit. Pwedeng shortage yung components, kaya naapektuhan yung motherboard na dahilan ba't hindi nagpa-power. After matanggal yung motherboard sa case, hindi muna natin siya itetest. Kailangan na matingnan natin lahat ng sulok ng motherboard. Baka merong born damage, o merong pumutok na capacitor, resistor, or IC. Kung sakali na meron ng burn damage, matik na ang problem na talaga nun, motherboard. So kahit hindi mo na itest, diretso motherboard na talaga yung problem niya. Ang problem, pag motherboard ang sira, hindi natin siya mare-repair sa bahay ng customer. Kasi yung mga tools na pang-repair natin sa motherboard, hindi naman natin nadadala. Nasa bahay, stationary lang yun. Like yung hot air, yung stationary na soldering iron, and then yung adjustable natin na power supply. So ayan, tinetest ko na. Talagang no power talaga. So yung problem nasa mismong motherboard talaga. Ayaw talaga niya mag-power through motherboard. So sinabi natin sa client kung ano yung option, na kung motherboard yung sira, dadalhin ko yung motherboard. Yung motherboard lang, hindi na kasama yung ibang mga parts ng laptop para ma-repair. Kaso ang option na gusto ni client, dadalhin niya daw muna to dun sa unang gumawa. Ang nangyari kasi dito, pinapa-installan lang daw niya to ng MS Office. Tapos nung binalik sa kanya, nung inuwi niya na, biglang nag-no power na. So sabi ng client, sasabihin niya na lang daw tayo kapag sa atin niya ipapagawa yung motherboard.